Magandang gabi, Jed. Ano ba ang pangunahing laman ng kanilang MR? Magandang gabi, June. Ayon sa grupo, hindi lapat sa sitwasyon yung naging desisyon ng Korte Suprema na board o labag sa one-year ban yung ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Dahil paniwanag nila na yung unang impeachment complaint na inihain sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi naman naaksyonan sa House of Representatives. Umapila sa Korte Suprema ngayong araw ang ilang individual na kasama sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Dr. Sylvia Estrada Clauzo, co-convener ng Tindig Pilipinas, maling-mali ang desisyon ng Korte Suprema at kasama sa kanilang paninitigan ang pagtutol sa naging ruling ng Korte. Naniniwala po kami na maling-mali ang naging desisyon ng ating Korte Suprema. Mali po siya dahil sa reasons na sinaside. Unang-una po yung 1 year na daw po. No? We did file the first impeachment complaint at minanmanan po namin kasi kami ang first complainants. At nakita po namin na hindi na-initiate. Nabinbin po eh. At masama nga po ang loob namin doon. Di po ba? Kaya nung nakita naman namin na na-file na yung fourth impeachment complaint, pumayag na po kami. Dagdag pa ni Dr. Claudio, naniniwala sila na nag-overstep ng bahagya ang SC. Paliwanag niya na nagsimula na ang Senado at malinaw sa Constitution na sila na ang may karapatan dito. Ang pagkakaintindihan niya nila ay magta-trial at doon ang due process magaganap para kay Pipi Duterte. We don't believe it's unconstitutional. At naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil ng accountability sa high officials. Nilinaw rin ni Dr. Claudio na hindi dapat nalalapat ang one-year bar rule sa kanilang kaso dahil ang kanilang unang reklamo ay hindi naaksyonan ng House of Representatives. Naniniwala po kami na yung sinasabi ng Supreme Court na nasobrahan yung one-year rule, hindi po nangyari yon, no? Kasi po hindi naman na-refer to the Committee on Justice, even yung first complaint namin. Ngunit sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong July 25, ang tatlong naunang impeachment complaints ay ikinonsidera ng terminated o dismissed nang hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sa sila ay mag-adjourn. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. At ito rin naman ang idinepensa o dinepensahan ng grupo nila Dr. Claudio ngayong araw. Naniniwala din kami na katulad nung dating nangyayari naman ay yung immediate transmittal to the Senate after the fourth impeachment complaint garnered the right number of endorsements was in order. June, dagdag pa ng grupo na dismayado sila doon sa naging ruling na Korte Suprema dahil tila yung mga naunang impeachment complaints na inihain sa Kamara ay yung naging dahilan pa bakit hindi natuloy itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So umaasa ngayon yung grupo na ma-reconsider ng SC itong motion nila para mapanagot yung mga high officials gaya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga nagawa. So ayan muna update mula rito sa Supreme Court. Balik sa iyo, Jude. Jed, na itanong nyo ba kung sakasakaling halimbawa hindi paboran ng Korte Suprema yung kanilang motion for reconsideration, ano ang kanilang mga susunod na hakbang? June, hindi nabanggit ng grupo yung kanilang magiging plano kung sakaling hindi nga paboran ng Korte Suprema yung request nila o yung motion for reconsideration nila. Pero ang binigyang diin nila kanina na gusto nilang matuloy itong impeachment para mapanagot o masagot yung mga katanungan pagdating nga dun sa mga issue sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga confidential funds at iba pang mga anomalya na rin na-discover. June. Maraming salamat, Jed Neresina.